Okay mga idol, sa wakas ay muling nagkamit ng gintong medalya ang ating bansang bayang Pilipinas sa ginaganap na Paris Olympics. Makagawa ng kasaysayan ng ating kababayan si Carlos Edriel Yulo sa sports sa gymnastics mga idol. Back-to-back gold medals ang kanyang nakamit sa gymnastics, sa floor exercise at sa vault mga idol. Sobrang nakaka-proud at nakaka-flip despite ng mga negative na nangyayari ngayon dito sa bansa natin, especially sa politika mga idol. Brinig ni Carlos Yulo ang mga negative vibes at pinalitan ni Carlos Yulo ng positive vibes sa mga nangyayari sa ating bansa. Mula kay Heidelin Diaz mga idol, ito na ang pangatlong ginto ng ating bansa. Sobrang historical talaga itong nagawa ni Idol Carlos Edriel Yulo na maka-back-to-back gold sa Olympics. Ito na yung pinagtatalunan ng mga karamihan mga idol, kung dapat na nga bang mag-focus ang ating bansa sa mga sports kung saan ay mas may chance tayong makaginto, tulad nga itong sa gymnastics. Marami kasi ako nakikita ang comments mga idol na dapat daw bawasan ang budget sa basketball dahil wala naman daw nangyayari. Well, totoo naman mga idol, wala naman talagang pag-asa sa ngayon ang ating national team na Gilas Pilipinas na kahit man lang maka-bronze sa Olympics mga idol. Tanggapin na natin mga idol, yung Gilas hanggang Asia lang tayo mga idol. Pag world, medyo tagilid talaga tayo. Paano na lang mga idol kung magkaroon ng changes sa ruling ng FIBA at Olympics? Paano na lang may pagbawal ang pagkakaroon ng mga naturalized players? Exception syempre yung may mga dugong Pinoy talaga, kagaya nga nila Jordan Clarkson. Ang nangyari kasi mga idol nitong nakaraang Olympic qualifying tournament, sa ayaw man natin o hindi, binuhat lang tayo ng Amerikano si Justin Brownlee. Kahit sabihin yung naturalized yan mga idol, dugong Amerikano pa rin yan sa isip, sa salita at gawa. Kung wala si Brownlee mga idol, nga tayo dun sa FIBA na yun, baka hindi tayo makapanalo kahit isa. Kung titingnan nyo, parang medyo chamba rin yung pagkapanalo natin sa Latvia. Hindi pumutok ang 3 points ng Latvia. Magre-reflect naman to ng second game mga idol. Tingnan nyo, talo tayo sa Georgia. Samantalang tinambakan ng Latvia yung Georgia, pero tinalo tayo ng Georgia. Nagigets yung logic mga idol. Oo, panalo tayo, pero aminin natin, may halos swerte ng pagkapanalo natin sa Latvia. Kumbaga, hindi natin magawang consistently na manalo nung nakaraang Olympic qualifying tournament. Para sa akin mga idol, siguro hindi bawasan yung term na dapat gawin. Hindi dapat bawasan ang budget sa kung anumang sports ang nire-represent na ating bansa, mapa-basketball man yan, gymnastics, volleyball, etc. Siguro mga idol, para sa akin lang siguro mag-focus talaga dun sa mga sports na malalakas tayo, may potential, kagaya niyan, gymnastics, boxing, skateboard siguro, wala kasing bilyar sa Olympics mga idol. Yan, fencing. Alam niyo yung sports mga idol na hindi kailangan ng height. Doon siguro tayo mag-focus kasi sa basketball, wala talaga tayong pag-asa dyan. Hindi naman sa minamalit yung skills ng ating mga kababayan sa basketball, pero real talk lang. Kumbaga yung genetics kasi natin mga idol, hindi tayo para sa basketball. Yung height natin, average height nga natin, less than 6 feet. Kung mapapansin nyo, yung mga bansang sumasabay, yung mga European countries na sumasabay sa Team USA, halos ka-height lang din nila. Kumbaga mga idol, para makasabay tayo sa mga powerhouse ng basketball, kagaya ng Amerika, Serbia, Greece at kung sino pa dyan na European team yan, France, dapat average height na meron tayo mga idol is 6'5", ganyan, 6'3 to 6'5". Yung 6'5 na yun mga idol, hindi yung dapat power forward or small forward. Dapat yung 6'5 na yun mga idol, guardia pa lang yun. Unless kasing galing tayo ni Stephen Curry, si Curry 6'3 lang yan. Pero dapat ganun laro natin, shooting mga idol. Nakikits yung point ko, hindi to sa pangbaba sa Gilas. Kumbaga real talk lang talaga to mga idol. Hindi tayo, kumbaga tayo mga Pilipino, hindi talaga tayo para sa basketball. Tingnan nyo yung Japan mga idol, kahit sabihin yung nakapasok sila, kumbaga sila may na-produce silang NBA player, pero kung titingnan nyo yung height nila, parang yun yung best comparison ng height natin mga idol. Kumbaga nakachamba lang din sila na may lumabas na Rui Hachimura at Yuta Watanabe. Muntik na nga nila matsambahan yung France mga idol kung hindi lang niluto ng mga referee. Lutong French fries yun. Sobrang upset nun mga idol.
Pero kahit sa tingin ko ma-upset nila yon, kahit bronze mga idol, mahihirapan yung Japan. Hindi nila kaya. Mas sumabay din. Medyo tsamba lang din na nadikitan nila yung France. Ayun nga mga idol, dalawang NBA na yun, si Hachimura tsaka si Watanabe. Pero kung napanood niyo yung buong laro ng Japan, halos literal na buhat ng dalawa. Pagdating ng fourth quarter, wala na naman mga idol, pagod na yung dalawa. Yun lang naman yung pinapunta ko mga idol, hindi sa pangmamaliit at pambaba sa ating national team sa basketball na Gilas Pilipinas. Kumbaga mga idol, siguro panahon na talaga para ibahin natin ang ating atensyon at mag-focus tayo dun sa mga sports kung saan ay may chance tayo makaginto at kung di man gold, yung at least man lang maka-bronze sa Olympics. Malakas ang Gilas mga idol kung Asian team. Sa Asia tayo magbabase. Kumbaga yung FIBA Asia yan, may chance tayo makaginto dyan, no doubt naman. Ang laki ng improvement ng program ng ating Gilas Pilipinas. Pero pag usapang Olympics mga idol, medyo tagilid talaga. Yun talaga, tanggapin natin yun. Para sa akin, huwag bawasan. Kumbaga, i-distribute na lang ng maayos yung budget. Public man yan or kung makitaan man ng mga private companies na willing magsuporta. Huwag sana nilang ibuhos lahat sa basketball. Kasi mga idol, may part yan. Medyo yung basketball, medyo business kasi yan. Malaki yung business side. Malaki yung market ng basketball dito sa Pilipinas. Kaya yun din ang nakikita ko siguro. Kaya kung bakit todo buhos ng suporta, especially sa financial aspect, yung mga private companies. Pero sana yun nga mga idol. Dahil nga dito sa nangyari kay Carlos Edriel Yulo na nakadalawang ginto. Ito na siguro talaga yung panahon, tamang panahon na magsimula tayo na mag-shift ng atensyon na mag-focus din sa ibang sports. Kung saan makakaginto tayo or kahit kung saan may chance tayo magkaroon ng medalya sa Olympics. Maraming sports dyan mga idol. Yan, number 1 yung gymnastics, boxing, yan talaga, dyan tayo malakas. Ayun lang mga idol. Congratulations ulit kay Idol Carlos Edriel Yulo sa pag-uwi ng 2 gintong medalya galing Paris Olympics mga idol. Sana ito na yung eye-opener, maging eye-opener to sa gobyerno at sa mga private companies na handang sumuporta sa ating national team. Maraming may potential dyan mga idol na sport. Sana doon naman nila pagtuunan ng pansin sa pagbibigay ng budget para mas ma-motivate ang ating mga athletes. Sayang, laki talaga ng potential pa natin sa ibang sports. Huwag lang umikot mundo natin sa basketball mga idol. Ayun lang mga idol, at once again, congratulations. Usapang basketball, congratulations sa Team USA. 5 straight golds na sila mga idol. Ayun lang mga idol, antayin lang natin ulit ang susunod na qualifying tournament sa Olympics. Continuous naman yan mga idol, kahit ako sa Olympics. Sunod yan, may na ulit, FIBA qualifying. Kumbaga, mabilis lang yung 4 na taon para sa susunod na Olympics. Kaya mga idol, pasuporta sana sa aking munting channel at congratulations sa lahat ng atletang Pilipino, naka-gold man, silver, or mga hindi nag-qualify sa podium. Malaking karangalan pa rin ang binigay nyo sa ating bansa. Kumbaga, makapasok ka na sa Olympics, malaking pride na yon. Kaya mga idols, na may suportahan pa ng gobyerno at ng mga private companies, private entities na willing sumuporta sa ating mga atleta para sa susunod na Olympics. Sa mga susunod na Olympics mga idol, may makita tayong susunod sa yapak ni Carlos Yulo.